So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Teban the Great. And yun, for today's video tayo ngayon ay magpe-prepare ng ating sisig. Ito ay ating preparation for the whole day na kung saan kailangan nating kompletuhin yung ating ingredients. And syempre part of it, kailangan natin maggayat ng ating sibuyas. Initially, naghahanda ako ng sibuyas for about 1.5 or 2 kilos na aking gagayatin. Uy, syempre, kailangan ko rin mag-prepare ng sili. Kung meron akong 1.5 kilo na sibuyas, ito, or 2 kilos, ito naman mga 1 kilo naman yung ipine-prepare ko na kailangan kong gayatin. Itong siling green na ito. Syempre guys, nagpakulo na rin ako ng aking baboy. Pala, ito ay Joel's part. And ito ay pinrito ko na. So sa prosesong yan, talagang dinideep fry natin at talagang kailangan natin siyang gawing crispy. Para syempre masarap yung ating sisig. Syempre, sa oras na yan, kailangan na rin nating hanguin yan. And pag nakita naman natin na golden brown na yan, kailangan hanguin mo na. And yan, sa oras na yan, yan yung pinakang looks ng ating sisig. Yan ay medyo kailangan muna natin i-dry, pahanginan para mag-cool down yung init niya. Para masarap siyang lutuin. And tingnan nyo naman guys, napakaganda ng texture ng ating sisig. So for now, yan ay ilalagay ko muna sa isang side ng aking stante. So yun nga guys, pagkatapos na natin ilagay yung ating part ng sisig sa aking stante. And start naman tayong maggayat or magtadtad ng ating sisig or yung pinakang Joel's part niya. Ayan. Usually kasi guys, pag kumukuha ako ng sisig or bumibili ako sa palengke, ang binibili ko talaga is 10 kilos. So si 5 kilos, ginagawa ko yung pang-display sa showroom, yung nakita nyo nga kanina. And yung another 5 kilos naman, ito yung ginagayat natin ng maninipis, no? Kasi yun nga yung kailangan rin nating i-display. So, isang part is medyo buo-buo sa and isang part is ready for gagawin natin tatakali natin. So, ganun lang ng ganun yung aking proseso sa paggawa ng sisig. Kung babalikan nyo yung dati kong tutorial about sisig or yung nagawa kong vlog about sisig, kung mapapansin nyo, sa previous is ginawa ko na siyang crispy. Pero ito talaga yung pinakang unang procedure ko ng paggawa ng sisig. Soft type yung karne natin. And syempre, yun na nga, part of it, sa unang proseso ko is ginagawa ko, tinitimbang ko pa ito noon. So, ayun na nga, gawa na ang ating sisig. Yan. So, yan ang ating presentation ng sisig. Andiyan dyan na lahat. Ginayat mo na yung sibuyas, sili, and ready to serve na itong ating sisig. Yan. So, syempre, ang makikita nyo nga sa ating stante is itong ginayat at isa namang buo na ating i-display. So, yun na nga guys, part ng preparation is kailangan mag-ready ka ng itlog, yung mga bagay na yan. So, dapat may naka-standby kang mga at least 2 tray ng itlog. Siyempre, dahil morning yan, kailangan kong i-prepare ang mga bagay-bagay. Ganun din, samahan mo na rin ang kalamansi. Yan. Nga pala, ang presyo nga pala niyan, kung hindi 120, nasa 130, minsan nasa 100, depende. So, lahat ng yan, kailangan mong i-prepare. So, sa part ng kalamansi, alam naman natin na kailangan natin gayatin yan ng maliit na part dahil yan naman yung ginagamit ng madalas para sa paggawa ng sisig. And yun na nga, so na after ko ma-prepare yung itlog, yung kalamansi, so nilalagay ko lang yan sa ibabaw ng aking stante. Kasi dyan ako nagpe-prepare talaga ng sisig. So, part of it, lalagyan natin rin ng sili para pag dinampot natin, lahat nandiyan na sa iyong harapan. Para mas more organized ang iyong trabaho.
So yan guys, no? So everything is ready. Andiyan ang itlog, kalamansi, sili, kanin, mga ginayat na sisig, and syempre yung pinakang part na buong sisig natin. So everything is ready and ready to serve. So yun na nga, start na nga tayong magkaroon ng customer sa oras na to. So nagluto na tayo ng ating sisig preparation. Usually kasi, yan sa kinalalagyan ko is palengke yan. May magpapaluto, then babalikan na lang ulit. So yun yung way na ginagawa natin. Minsan, it's a matter of trust. Na pag sinabing babalikan, lutuin mo na. So, madalas naman, karamihan pag nagpaluto sa akin, talaga naman binabalikan yung ating sisig. Kasi mamimili pa sila sa palengke, so on and so forth, mga ganon. So, ako kasi I see to it na mas masarap gawin yung sisig ng bagong luto. Hindi man sa pag-aano, pero meron kasing ibang sisig akong nakikita dyan na isiniserve na nasa estante lang. At yun, right? Ganun lang yung proseso ng pagsiserve niya. Pero sa akin, talagang in every customer, siniserve ko talagang mainit yung aking sisig. Siyempre, kailangan meron ka ring skill sa pagluluto. Matatansya mo kung maalat na ba or... So, ayun. Tapos na yung ating proseso ng paggawa ng sisig. And, yan, lagay na natin sa pinakang box niya. And that's it. So, yan, yung portion na yan. Normally, yung ganyang klaseng luto na yan is ano lang yan, yung pinakang low price natin which is 75 pesos. Siyempre, alam naman natin pag sisig, anong susunod yan. Lagyan mo ng pinakang sauce mo. Lagyan mo sa ibabaw ng kalamansi. Yan. And sili. That's it. Ayan. Ngayon, sa oras na to, yun na. Nagsusunod-sunod na yung order natin. Kasi ako gumagawa ako ng sisig maaga pa lang, morning pa lang, may display na ako. Bago pa ako abutan ng tanghali, meron na akong nakareding mga sisig. And again, very tempting yung ating sisig kasi nga meron tayong tawag nito buong sisig na nakadisplay doon. Na pag napadaan yung tao is talagang nagkikrave. At the same time, yung pinakang aroma na ating sisig na yan. Talagang mabango kasi nasa hallway ako and medyo covered pa. So, ganun lang ng ganun yung ginagawa ko. Araw-araw. Yan. So, alam mo kung bibilangin mo yung taong bumibili sa'yo ng sisig. At karamihan mapapansin mo yung mga paulit-ulit na customer lang na bumibili sa'yo. And syempre, yan ay dagdag pa dahil pag yan ay nakain nila, nasarapan sila, i-chismis nila yan. Ipararating nila na, uy, masarap dun sa ganitong kay Ambo Sisig. Oh. Pero alam nyo ba, number 1 talagang sikreto yan. Yan sarsa na yan. Yan yung tinatakta ko na yan. Napakasarap niyan. So, yun, So, natapos na natin yung second order and so on and so forth hanggang mapaubos ko yan 10 kilo na yan. Actually, dinocumentary ko talaga yan para makita nyo at malaman nyo na ang business talaga ng sisig is maganda. Lalo pa kung nasa pinakang pwesto ka. So, yun, dire-diretso lang yung ating luto kasi may mga nauna na kasing nagsipag-order sa akin na dumaan diyan at nagpaluto and para hindi naman ako mahagard or ma-rush. Kahit pa nasa palengke sila at kahit hindi pa sila nagbabayad, lutuin ko na lahat
ng order nila. Oh, by the way, nga pala yung nilulutuan natin is medyo sticky type. Medyo napamali lang ako ng bili diyan. Kaya ang ginawa ko diyan sa aking lutuan na 'yan, in every 5 serve or 7 mga gano'n, is nagpapalit na ako ng aking lutuan. So, gano'n, maya't maya gano'n ako ng gano'n. So, yun, patuloy lang tayo magluluto. And again, habang nagluluto ako, kwento ko lang na talagang ang business ng sisig is maganda. Unang-una, ito ay pwede umagahan, tanghalian, at hanggang hapunan. And mainly, yan, pwede siyang pangpulutan. So, yun na nga, as you can see, meron tayong mga nahahagip ng camera na bumibili na ng ating sisig. So usually naman, pag ginawa mo si sisig, ang waiting time talaga yan is siguro mga 2 to 3 minutes. Kasi ready naman na lahat eh. Kumbaga, lulutuin mo lang, isusutay mo lang sa itlog. And pag halu-haluin mo lang, kumbaga, imimekos-mekos mo lang. So yun, paulit-ulit lang na pattern yung gagawin mo. Luto ka, lagay mo sa box, serve mo, lagyan mo ng sauce, kalamansi, sili, yan, mga ganon. Paulit-ulit mo lang itong gagawin. But again, see to it na talagang yung pwesto nyo is daanan talaga ng tao. And of course, walang taong tatanggi para sa sisig na yan. So yun, sinerve na natin, Kita nyo yung alib, dumaan lang. So, ibig sabihin, nagpaluto lang yon. Pero, tulad nga ng sinabi ko, minsan, pag may nagpaluto, lutuin mo na dahil por sigurado, babalikan naman yan eh. What is 75 pesos? Kung hindi ka man balikan, di ibigay mo sa iba. Simple. So, yun. Meron din ako mga estudyanteng bumibili. Actually, sari-sari eh. Pero sa paggawa ng sisig, yan, may mga tinatawag na customize. Yung iba, hindi mahilig sa sili. Yung iba, hindi rin mahilig sa sibuyas. So, una sa lahat, tatanungin mo na muna kung ano ang gusto nilang pagkaluto ng sisig. But again, yung pinakang sukat mo dapat standard and always make smile sa customer para maganda yung vibes lagi. So ako, ganun lang ako ng ganun. Kailangan naman mag-serve ka sa customer mo, nakaburangot ka. Isa yan sa paraan para balik-balikan ka ng customer is kailangan maganda yung vibes naman ng looks mo. Pag humarap ka, hi sir, ma'am, ano pong order nyo? So, minsan mamimili pa yan, May mga gustong customized na setup na luto yan. So, lahat ng demand nila, ibigay mo lang. Para sigurado kang yung customer mo is babalik sa iyo. Actually, ginawa ko kasi itong video na to. To be honest, medyo mahirap mag-setup ng ganyan. Nagpe-prepare ka, nagbi-video ka, and gusto mong ipakita sa mga viewers mo. Pero yun ay for you to inspire na ang business ng sisig is all throughout is talagang hindi ito pagsasawaan ng tao. Basta again, siguraduhin yung masarap yung timpla ng inyong sisig. Ayan, di ba? Kung mapapansin nyo, wala akong ginagawa kundi luto lang ako ng luto. And maya-maya, ubos na rin yung mga ingredients ko na yan. Like yung sibuyas na yan, yung sili na yan. Mabilis lang maubos yan dahil takal ka ng takal eh.
So ayun na nga, no, dire-diretso, hindi tayo nag-i-skip ng video, pero kung mapapansin nyo, patuloy yung pagluluto ko. In short, marami akong nakapilang order. Yan. Medyo nakakapagod. Bakit? Kasi nag-start ka mag-prepare, from preparation, hinanda mo, tinagtad-tad ka pa, and dire-diretso yung taong, yung pagbukas mo pa lang ng istante mo or ng pinakang roll up mo. Ayun na yung mga tao. Medyo pinapagod yata nila ako. Pero enjoying yung ganitong business kasi nga, enjoy mo lang, kumbaga. Passion, di ba? Nga lang talagang ang amoy mo, kung ano trabaho mo, yun din ang amoy mo. So, the whole day, amoy sisig ka. So, yun, ganun lang ako ng ganun everyday. Alam mo, the best time kasi para ihanda itong sisig na to, simulan mo ng mga, akin lang idea ko lang. Simulan mo ng mga 8 a.m. Dahil hindi ka naabuti ng alas 7 niyan, ubos na yan. 8 a.m. O di pagdating mo ng mga lunch time na, doon pa lang sa 8 a.m. na yun, marami kang mahagiptan yung mga naglalakad na papasok ng trabaho. So wala silang ulam, wala silang na-prepare. So tapos matadaanan nila yung sisig mo na very tempting ang datingan at yung pinakang aroma niya mabango. Nako, tiyak mapapabili sa'yo. Sa morning pa lang yun. What if inabot ka pa ng lunch break? Yan. So yung lunch time na yon, matik yan yung mga taong hindi na nagsipagluto at nagkikrave sa sisig. Yan. Kahit pa malayo ka, dadayuhin ka nila just because of your sisig. Alam mo, nakakatuwa dito sa pwesto ko na to as sisig business. Kasi pansinin mo yung mga taong dumadaan dyan sa harapan ko. Wala silang ibang choice kundi ako lang ang makikita nila. Siyempre, samahan mo pa ng mabangong aroma ng sisig. Yan maglagay ka lang ng butter dyan, patalsikan mo lang ng konting toyo, no? And yung pinakang usok nun, yun yung babalot dyan sa hallway na yan. Kaya talagang very tempting. Talagang lahat ng taong mapapadaan is tiyak mapapabili sa'yo. But again, be consistent sa iyong serbisyo, sa iyong lasa, at sa iyong presyo. Yan lang naman ang mga secret ingredients ng isang business ng sisig. Or sa kahit saang food, basta consistent ka sa lasa mo, sa presyo mo, and lalo na yung way of serving mo sa tao. So again, sa klase ng business na yan, iba't iba ang ma-encounter mo dyan na bibili sa'yo. Siyempre, una dyan, yung mga matatanda, yung mga mahihilig sa pork. O eto pa, yung mga inutusan ng nanay. Bili ka ng sisig doon kay Ambo. Ayan. O dyan sa part na yan, talagang katulong ko na yung nanay ko. Kasi hindi ko na kinakaya. Minsan nagdo-doble-doble na yung order. At ito kasing nanay ko na to, mayroon din siyang entry na mga konting ulam. So at least kung ayaw naman nila ng mga sisig, meron naman silang ibang option. So meron kaming, kung makikita nyo yan sa baba niya, meron kami mga small tray. Yan. Mga small serving ng pagkain. Short order, kumbaga.
So yun sa klase ng ginagawa ko dito sa business at talagang dire-diretso yung order ko. As in, medyo nakakapagod na. Makakaupo ka na lang yan siguro mga after lunch na. So yung all the way ng pagbukas mo ng 8 o'clock in the morning hanggang 2 o'clock siguro doon ka pa lang baka makakaupo. And that time, wala na, manipis na yung order mo. And sa part na yan, nag-i-start na rin ako maggayat-gayat, kumuha ng mga malalaking tipak ng karne at gagayat-gayatin ko na rin. And iahalo ko na doon sa mga nakagayat na. So, ganun lang yung paulit-ulit nating ginagawa. And syempre, see to it na meron ka ring rice. Kasi pag may sisig, may rice. Di ba? So, lagi kang may nakabalot dyan ng mga kanin, ng mga tigsa 10 piso lang. Sa amin, 10 piso lang yung kanin eh. Para alam mo yun, hindi naman ganun kabigat. So, 75, yung pinakansolo niya, 75. Then, 10 piso, add ka ng 10 piso, 85. So, meron ka ng complete meal. Yan. Siyempre, case-to-case basis, may mga taong bitin sa solo. So, order sila ng family or yung pinakamalaki, yung tinatawag na dabar cuts. Normally, nakaka-encounter ako ng mga order ng mga dabar cuts o yung pinakamaramihan na talagang gagamitin ng pang-inuman na. Pampulutan nila. Yan ang masarap doon. Yan ang marami akong customer dyan. Mga dabar cuts. Pero yung mga solo-solo yan, yung mga taong tinatamad-tamad lang magluto sa kanila. So ayun, dire-diretso luto, dire-diretso order, dire-diretso yung mga taong dumadaan at nakakaamoy ng ating sisig. Medyo pagod na ako dyan sa datingan na yan. But again, nag-i-enjoy ako kasi nga maraming tumatangkilik ng ating sisig. Tingnan mo si ate. Sayang nakawala si ate. Alam mo, may pang ko dyan may pang kumbaga sa video. Meron akong pang clickbait dyan eh. Ang pang clickbait ko talaga dyan, yung aroma ng sisig na yan. Dahil sa dire-diretso ako nagluluto dyan, sa oras na yan, ang amoy niyan, naka-stack up lang dyan sa hallway na yan. So, talagang, nakita niya naman kanina si ate, sayang medyo nakawala, nagdalawang isip. But, pag ang negosyo mo masarap ang amoy ng aroma niya, ayan, talagang walang imposible na hindi sila mapapatanong, magkano yan? O, di ba? Ganun lang ang negosyo ng sisig. Alam mo sa negosyo, lahat naman, pwede mong subukan. Parang tulad niyan. Pag alam mong nagbo-boom yung business mo, okay, tuloy mo. Diretso mo lang. Kahit napapagod ka. But again, kung alam mo namang ang negosyo ay papunta sa hindi naman ganun kabenta, walang masyadong tumatangkilik, bla bla bla. So, siyempre, wag mo nang patagalin. Hanap ka uli ng bagong pagkakakitaan. Ganun lang naman ang buhay eh.
So yun, medyo too tired na talaga ako diyan sa oras na 'yan. Pero tuloy-tuloy yung order. Alam mo 'pag napagod ako sa business na 'yan at nakita ko naman na napatunayan ko naman na talagang kumikita yung business na 'yan, baka isang araw parentahan ko na lang 'yan. Oh, sa lahat ng nakakapanood nito, interesado ka ba? Parañaque area lang 'yan. Puwede kong parentahan 'yan, lalo't na-establish ko na maganda ang kalakaran ng business ng sisig diyan. Okay, bigyan ko kayo ng maliit na technical idea. Yan, technical idea sa lugar na 'yan. Yan kasing lugar na 'yan na kinatatayuan kong 'yan, yan ay Bikutan Market. Yung mga taong dumadaan sa hallway na 'yan, na mga from left to right, yan ay mga taong palabas na at papunta na doon sa aming barangay. Pero yung mga taong from right to left, yan yung katabi namin mismo ay palengke. So as expected, marami talagang taong dumadaan dyan. Kung hindi ako nagkakamali, mga siguro from 7 to 8,000 katao ang dumadaan dyan araw-araw. As in marami. Umaga pa lang yan. Wala pa yung hapon. Pag hapon, inabot ng hapon dyan, nagpipila-pila sila dyan sa hallway na yan dahil may maliit na entrada dyan para makalabas ka na kung saan one way lang ang labanan ng pagdaan ng tao. And ito lang yung only way nila para maka-access sa palengke. So kung pag-uusapan natin yung volume ng tao, ay talagang marami. Ayun. So, sabi ko nga sa isip ko, pag napagod na ako rito sa business na to, one of these days, pauupahan ko na lang ito. Ngayon, kung sino magtutuloy ng negosyong sisig, hindi na ako mahirapan ipakilala dahil may na-establish na ako. At talagang maraming nagpapatronize ng ating sisig business. Uy, again guys, bigyan ko lang kayo ng idea. Pero alam nyo ba na kung meron kang 10 kilong sisig na ginawa, ha? At magkano ang possible yung kitaan? Nako, mai-enjoy nyo yan. Wag mo nang pansinin yung yung mga other things like mga sibuyas, yung presyo niyan, yung presyo ng sili, yung mga ganyan, yung gasol mo, yung mantika mo. Lahat ng yan, pag inipon mo yan, yung kita mo dyan, at mapaubos mo talaga yung 10 kilong yan, palagay ko naman kung mayroon kang 3,000 a day, palagay ko kahit paano, bawin-bawi na dun sa pagod mo. Diba? But again, syempre, kailangan see to it na maganda talaga yung location mo. Talagang daanan ng tao. Tulad niyan, nakikita nyo yan. As in, marami talagang taong dumadaan dyan. Araw-araw.
Actually, sa oras na yan, mga nasa around 6:30 na yata yan or 7 p.m. na. Yan. Kung titingnan mo, talagang sa oras na yan is dire-diretso pa rin yung mga taong bumibili ng ating sisig. So, mahalaga na mapag-aralan mo rin talaga sa business na yan is makuha mo yung mga panlasa ng mga customer mo. Ako kasi, base lang sa idea ko, ang mga Pinoy naman kasi, ano lang yan medyo ando doon na yung hilig nila sa medyo manamis-tamis. Pero hindi naman talaga to the fact na tatamisan mo yung sisig mo. Medyo manamis-tamis lang. So, alam mo kung anong sikreto? Lagyan mo ng drop of sugar, yung bawat timpla mo ng sisig. So, di ba, given na yan, meron kang paminta, may asin kang nilalagay dyan. Okay? Then, i-mix up mo, samahan mo na rin ng sugar. Konti lang. Tamang manamis-namis lang para makuha mo yung panlasa nila. Dahil, syempre, lalagyan mo pa ng sauce yan. Yung sauce mo is made of liver yan. Liver spread. O, di ba? Tapos tapatakan mo ng kalamansi, medyo aasin. So para mag-blend silang lahat, kailangan medyo manamis-namis. And yun nga guys, sa oras na yan, kung talagang makikita nyo, inabot na rin tayo talaga ng gabi dyan. At hindi ko talaga itatanggi na medyo pagod na ako dyan. Or talagang pagod na ako dyan. Pero kahit pagod dyan, kita nyo naman guys, nakapustura pa rin ako dyan. Yung poise pa rin ako. Kahit pagod na ako dyan. And yun nga, sinamahan na nga ako ng aking kapitbahay. Yan ang si Anding. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagluluto dyan. Pero, talagang paubos na rin yung aking stock. I think sa oras na yan, may umorder sa akin dyan. Isang Dabar Cuts. Kita nyo naman yung serving. Ang dami, di ba? So, yan ang si Dabar Cuts. O, 3 takal, 4 na takal. Lagyan mo ng masarap na sarsa mo. Huwag ha. Kung magsisisig ka, isa sa nagpapasarap ng sisig ngayon, yung mga trending na mga sisig ngayon, is kailangan meron kang sarsa. Diba? Pagod na yan. Pero tuloy pa rin ang laban. So, ganun lang yung ating business ng sisig. And paulit-ulit mo lang itong gagawin. Araw-araw. That's it. Yan ang sisig ni Ampo. And yun na nga guys, naubos na nga yung ating stock. Wala na tayong stock, naubos na yung ating stante, naubos na yung ating ginayat, at naubos na rin yung ating tinadtad. And syempre, time to close na rin naman. Oh my God, very tired that day, but it's worth it naman. So yun, time to close. Paano guys? See you again to my next vlog. This is Steven the Great. Bye and God bless.